At mahalagang mga gawain na i-dedicate natin sa ating formation ng dugukan, serving life for the noble cause of light. So recharging ngayon para sa lahat ng mga practitioners ng Art of Life at sa lahat ng mga teachers of the Art of Life. Ang mission na may turo natin ang mga napakahalagang aralin ng Angels Contact and Connection sa ating mga kapatiran, brothers and sisters, regardless of belief, faith, or religion. Mayroong nangyayari ngayon na energy shifting sa yung mga sensitive na energy. Masyadong sensitive ng energy, kailangan din na i-enhance ang physical na katawan para pagsabihin natin itong ating formula, receive, align, and adapt, kaya nating matanggap ang mahalagang connection na ipinadala ngayon ng Supreme Master para sa bawat isa na matututong tumanggap. Yan dahilan na mayroon tayong exercise, Angels Contact and Connection. Mahalagang energy connection galing sa advanced spiritual world na kailangan ng bawat tao upang makapaghanda sa mas malaking magaganap sa hinaharap. Kaya ngayon, yung mga taong may inner connection na mga old souls or mga golden souls na ipinatawag ngayon sila sa kanilang mismong mga guardian angel at saka spiritual master na nandun na makamit nila ang kanilang pasakatuparan ng kanilang mga kaluluwa. That is actually getting back into the line of their advanced spiritual function. Yan ay ang kanilang sadya talaga. Nandito sila ngayon upang tumulong sa pag-aser ng ascension ng buhay into higher dimension. So ngayon, mayroong ongoing na planetary ascension. Ito ay pabalik-balik kong sinasabi sa lahat ng mga kapatiran. Bagay sa ating mga live broadcast noon, ngayon hindi tayo naka-live broadcast. Tayo ngayon ay may maraming mga ginagawa na ipinagawa ng ating Supreme Master ng Langit. Ang paghahanda sa mga bagay na kailangan natin ihanda para sa hinaharap. So, importante na makapag-ensayo ng Art of Life. Exercises yan. Kaya yan mga kalagdaan sa magandang pangkalusugan na kailangan gagawin araw-araw upang mahanda ang physical na katawan sa pagtanggap ng mas malakas na enerhiya. Mayroon mangyaring gradual transformation ng physical na katawan. Yung mga hindi na mapalagay sa kanilang mga sarili, ang dahil napakalakas ang divine callings ngayon. Maging energy imbalance sa katawan, mayroong mga sakit, mga karamdaman na kailangang mabigyan lunas. Kaya isa sa pinakamahalagang mensahe ng ating Supremo Maestro, Divina Maestro sa langit, na matututo tayo ng divine healing. So walang tigil ang ating pagtuturo sa pamaraan ng divine healing ng Dugukan. Ito ay ating ituturo sa ating mga kapatiran. At ang kailangan nito dadaan sa formula, receive, align, and adapt. Paiba-iba ang enerhiya na yun na nagaganap. Marinig niyo yan sa inyong mga tainga. Mayroong shifting ng energy. Talagang marinig yan sa inyong mga tainga yung enerhiya. Na yung tinig ng enerhiya. Malakas na enerhiya at maramdaman ng iyong kalooban ang enerhiya na yan. Kaya pag wala tayong fundamental, kahit sino mang taong walang fundamental kung ano ang kahulugan ng enerhiya na yan, ay hindi maiwasan maka-experience ng energy imbalance. Ang energy imbalance magdudulot ng maraming sanhi ng karamdaman, mga blockages ng buhay.
Kaya ang isa sa mahalagang aralin na kailangan natin, ang bawat isa ay matututo, itong kahulugan ng art of survival. Ang ibig sabihin ng art of life ay art of survival yan. Kaya tinatawag yan ng spiritual martial arts. Sa mga pagsubok na ngayon ng mga nilalang dito sa planeta, walang taong walang pagsubok. Maski mga insekto, mga hayop, mayroon silang mga pagsubok sa kanilang buhay. Kaya sa lawat ng pagsubok ng mga tao ngayon, kailangan na may kakayahan ang isang tao na talunin ang kanyang mga pagsubok ng buhay. At higit sa lahat, upang maging may kakayahang talunin ang mga pagsubok sa buhay, maging malakas sa espiritual. Ang pinakamahalagang pundasyon ng buhay ng bawat nilalang sa buong mundo, ang espiritual na pundasyon, na nangangahulugan na mas mataas ng antas ng divine connection na makakuha lamang ng isang tao o isang alien man o kanto sa advanced spiritual world sa pamagitan ng paggising ng kanyang spiritual na kamalayan. Sa marami namang mga tao na hindi lang nila alam na nag-work out ang kanilang mga spiritual na mga kakayahan. Ngunit hindi nila alam ng ilang kalooban ng dahilan yan na hindi nila madaling mabalanse ang mga enerhiyang dumadaloy sa kanilang katawan. Ang mga enerhiyang ito na ating tinutukoy siya ngayon, advanced na enerhiya na dumadaloy sa inyong katawan na galing sa advanced spiritual world. At yung enerhiya na yan ay dumadaloy pati na yun doon sa lahat ng mga konektado mong katawan. Kaya kailangan na matutunan din ang mga aralin sa advanced spiritual study ng secret spiritual secret. Yan ang pinakamahalaga. Kung saan matutunghayan ng kahit sino mang tao, ang mga aralin na ito ay nandyan yan lahat sa secret spiritual secret. Na ang daan mo sa pag-aaral niyan ay dadaan ka sa angels, contacts, and connection. Nang Supreme Master ngayon nagpadala ng mga anghel, kanyang mga anghel, upang subaybayan ang kahit sino mang tao na gustong tumanggap ng biyaya, blessings ng buhay na galing sa kanya. Hindi lang material na blessing. Napakarami ng material ang mga bagay na nasa tao ngayon. Kaya yung tao ngayon ay sobrang-sobra na yung mga attachment sa material, nawala na ang mga spiritual. Pag masyadong malakas ang material na attachment ng isang tao, maging lumalabo din ang kanyang spiritual. Kaya kailangan ang balanse ngayon. At ang pagbigay halaga sa iyong mga spiritual responsibilities ng spiritual foundation. Kaya kailangan ang katapatan sa mga gawain. Ang katapatan sa mga gawain na pang-spiritual. At itong gawa, mismo ang gawa, hindi lang salita. Ayan ay ang patunay ng isang tao sa kanyang katapatan sa spiritual na pundasyon. Maging paggagawin man ng isang tao ang kanyang spiritual responsibility, ay din ang dahilan na siya ay lumakas. Maging lumaki ang kanyang liwanag, na ibig sabihin malakas na spiritual, na siyang kailangan talaga ngayon ng bawat isa upang magtagumpay na pagkaakyat sa hinahangad na buhay na walang hanggan. Pag ibig sabihin na buhay na walang hanggan, babalik ang tao doon sa higher na dimension at mas mahigit pa na, mas mataas pa na dimension kung saan man siya galing. Kaya yan ang ibig sabihin, ascension of life into higher dimension. At bawat kaluluwa ay kailangan ng divine healing. Bawat kaluluwa kailangan ng divine healing. At ang pag-aser ng ascension ng buhay into higher dimension, hindi lang ang kaluluwa ang nangangailangan ng healing yon.
pati na itong ating kalikasan. Divine Mother Nature, the planet itself. Kaya art of life, to activate the energy centers of the places where you are doing your exercise of angels, contacts, and connection. Para sa pagbukas ng enerhiya ng mga lugar kung saan ka man nag-exercise ng angels, contacts, and connection. At yan ay ang paraan na magamot ang mga kapansanan din ng ating kalikasan ngayon. The planet is running by the deeds of the people, inhabitants of the planet itself. Ang ating planeta ngayon ay nasisira mismo ng dahilan sa kanyang yung naninirahan dito sa ating planeta. Violence against life, against nature. Kaya hindi maiwasan na may mga lugar na talagang vibration pa lang ng isang lugar ay napakalungkot na. Kung ikaw ay doon tumira sa isang lugar na napakalungkot ang mga enerhiya, maging yung enerhiya doon ay masagap mo at maging malungkot ka rin. Dahilan that yung physical na katawan at yung energy body na katawan ay tumatanggap ng enerhiya sa external environment at sa internal environment. Ito ay kailangan natin maintindihan. Maintindihan ng bawat tao upang mas ma-facilitate natin ang management ng ating enerhiya in connection with the environment na kung saan ka man nakatira. Maging sa bahay man natin, sa bahay ninyo, kung saan man kayo ngayon, o kahit saang lugar kayo naroroon. Lahat ng mga enerhiya sa external environment, may influensya yan sa inyong mga katawan. Kaya pag manegatibo ang enerhiya sa kapaligiran at wala kayong depensa na malakas, nang hindi kayo nag-aaral ng angels, contacts, and connection or art of life, meaning hindi ninyo napalakas ang inyong fending formation, yung pagprotektar sa inyong kagalingon para hindi soyop o mga negatibong enerhiya, para hindi matamaan ng mga negatibong enerhiya. Kaya kailangan ang malakas na fending formation, powerful self-protection, angels, contacts, and connection. Kaya itinuro ngayon ng Supreme Master of Wisdom, Akadastar Supreme Superlight Angels, ang napakahalagang aralin upang ikaw ay makagising sa iyong spiritual na kamalayan, mapalakas ang iyong pending formation or self-protection sa mga enerhiya ngayon na gumagalaw sa ating kapaligiran. Mga enerhiyang gumagalaw sa external environment, mga enerhiyang gumagalaw sa internal environment. At yan, lahat niyan, to sum up all those things, yan ay divine healing ang kailangan ng bawat tao ngayon. Kung ang buhay ay sadyang napakabigat, napasan mo ang mundo ngayon, napakaraming mga blockages ng buhay. Ang dahilan yan, yung environment ay hindi favorable sa iyong sarili, hindi favorable ng iyong buhay. Napakabigat ang enerhiya, napasan mo talaga sa iyong kaluluwa. Kaya paano natin lulutasin ang mga pagsubok ng buhay na yan? So when life is so difficult because of the energy influencing your internal environment, ibig sabihin itong internal environment yung nandyan sa iyong kaloob-looban, physical na katawan. So in the internal environment of the physical, so ibig sabihin maraming mga negatibong enerhiya dyan nakapasok sa physical na katawan. Kaya mayroong cancer cells, mayroong Alzheimer, mayroong diabetic, mayroong all those mga sakit-sakit ng katawan. Kaya malaking problema sa physical na katawan na magdudulot ng kabigatan ng buhay ng bawat kaluluwa na may sakit. So ano ang ating kailangan? Kailangan ang divine healing. Ang divine healing, magsimula ito sa pinakaugat ng iyong karamdaman. Kung ang pinakaugat ng karamdaman ay may karmic root of origin,
Kailangan mabura ang mga koneksyon ng mga negatibong enerhiya na galing pa sa kalooban ng iyong internal environment, soul's dimension, emotion dimensions of the soul, mental dimension of the soul, physical dimension of the soul, maging sa liwanag na dimension ng kaluluwa. Kaya kailangan ang divine healing na siyang tanging enerhiya na makapagpagaling ng mga karamdaman na hindi kayang mapagaling ng mga material na mga gamot. Kung ang enerhiya na nagbibigay karamdaman ay galing sa masamang espiritu, masamang elemental, mga negative psychic attack, in the forms of mga kulam, Bisaya pa, barang daot paktol, ayan ay katotohanan yan. The more you deny the truth of that, and then the more you will become vulnerable sa mga katotohanan ng mga art and science of the mystical formation. Hindi lang alam ng tao ang paraan. Ngunit ayan ay mystical formation, art and science din yan, na mayroong paraan. Mayroong inihiya na nagpagalaw. Kaya may kapangyarihan. Kaya ngayon, kailangan talaga ang spiritual awareness. Ang divine healing, ito ay napakalalim. This is actually the code of life. Mag-practice kayo ng divine healing. That is a practice of the code of life. That means that you have to practice art of survival. Maging religious man ang isang tao, hindi religious ang isang tao, maging may paniniwala o walang paniniwala, napakalalim ang kahulugan. Na ibig sabihin lang, alam ng tao ang kanyang ginagawa, nang alam niya ang kanyang sarili at may katapatan siya sa kanyang pundasyon na espiritual. Nabagaman sa conflict between emotion and the will of the force of the spirit, ay mananalo yung force of the spirit. Hindi yung mananalo ang emotion. Lalo na pag negative emotion ng isang tao. Ay, takot akong pumunta doon kasi may negative emotion ako doon. Hindi ako mag-join ng light service. Hindi ako mag-samba ngayon. Hindi ako mag-spiritual activities ngayon. Kasi galit ako nila doon. Ay, yan. Mayroon akong maraming problema ngayon. Parang hindi man narinig ng Panginoon na magdarasal man tayo ngayon. Malutas ang ating mga problema ng buhay. Parang wala mang solbad, wala mang lunas ang mga kahirapan natin ngayon. Masyado mang maraming blockages. Kaya, bahala na yung spiritual. Hindi na ako mag-spiritual. Yan ay negatibong enerhiya yan na nag-influensya ng yung emotion dimension of the soul. Kaya mas maraming mga kabigatan ang iyong buhay. Walang lunas yan pag hindi mo talaga mabuksan ang iyong totoong espiritual na kamalayan. Ang ibig sabihin, ang iyong totoong pundasyon na siyang tanging dahilan upang ikaw magtagumpay at magamot ang iyong mga pagsubok ng buhay, magamot ang iyong mga kahinaan sa kaluluwa. Napakaraming mga kahinaan ang kaluluwa, kaya mayroon tayong tinatawag na blinding ignorance at huwag tayong magapos sa mga yung nakabubulag na mga kamangmangan. Kailangan tayong magsikap sa ating pang-espiritual na mga pangangailangan sa pamagitan ng itong aralin na ibinigay na ngayon para sa inyo, para sa lahat na tumanggap. Angels, contacts, and connection. Bagaman there are 7 days in the week, 7 araw sa isang linggo. At isang araw at kalahati pa ng yung isang araw ang iyong kailangan gagawin para ka makapag-recharge sa iyong spiritual. Matanggap mo ang blessings na galing sa Supreme Master. Ay bigyan panahon sa iyong dimension ng kaluluwa. Mga pang-spiritual na mga pangangailangan ng iyong kaluluwa sa pamagitan ng gawa. Hindi lang sa pamagitan ng sarili. Kung paano magtagumpay ang isang proyekto man o hangarin ng isang tao para sa kanyang spiritual na kalagayan, para sa kanyang buhay. Not just only spiritual, it could be also for the material. Kailangan ang pundasyon ng mas malakas na kapangyarihan. At saan man ang isang tao makakuha ng mas malakas na kapangyarihan,
pabayaan ng isang tao sa mga negatibong paraan. Kung siya ay malayo sa kanyang pinagmulan ng buhay, source of life, hindi yan mabot ng isang tao. Kaya ang isang tao na nalayo sa kanyang pundasyon, pinagmulan ng kanyang lakas, ay makaranas ng mga mas malaking mga kabigatan sa kanyang kaluluwa. Nang dahil ang mundo ngayon ay napakabigat talaga ang mundo. Napakalakas ang negatibong enerhiya ngayon. Ngunit pag hindi ka mawalayo sa iyong spiritual na pundasyon ng mas malakas na enerhiya, kahit pa napakabigat ang mga bagay na yung matagpuan, ma-experience sa iyong buhay, ay maging magaan na lang din yan. Nang yung kapangyarihan ay lubhang malakas na. The harder the test would be, the tougher you get. Yung mga yung bigat na mga problema, mas mabigat na problema. Medyo mas difficult na mga saliran. And then, pag may malakas ka na kapangyarihan na bigay ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, gaano man kabigat ang mga sitwasyon ay maging magaan na lang rin. Nang dahil mayroong kapangyarihan na dumadaloy dyan sa iyong kaluluwa. May vigor of spirit na dumadaloy sa iyong kaluluwa nang dahil ay yung force of the Spirit, ang banal na Espiritu ay nandyan sa iyo. Kaya gisingin ang Espiritu ng dugukan sa iyong sarili. Na ibig sabihin ng Espiritu ng dugukan sa iyong sarili, that is the power of the force of the Spirit of the Supreme Infinite. In religious term, Holy Spirit, the real Holy Spirit. Hindi yung Holy Spirit na piki rin. At ibig sabihin, Holy Spirit, the force of the Spirit of the Supreme Absolute, yan ay tunay na kapangyarihan. Kaya tinatawag natin yan sa Bisaya pa, dugukan. Na ibig sabihin, Omni Supreme Absolute. Yung pinaka-source ng puwersa na laban sa lahat ng mga pagsubok ng buhay, ikaw ay talagang magtagumpay. Walang talo sa mga kalaban. Ang mga kalaban ay hindi nila kaya ang iyong connection sa spiritual. Kaya sa paghahanda mo sa iyong sarili para sa malaking mga magaganap sa hinaharap, ikaw ay siguradong handa na may pagpakumbaba sa iyong sarili. Ginagawa mo yung spiritual responsibilities mo. Hindi tayo makatago sa ating sarili, sa ating mga responsibilidad sa spiritual. Kung bagaman, we will try to hide from those spiritual responsibilities, tayo lang din ang mabigatan sa ating sarili. That is the way you are going to isolate yourself. I-isolate mo ang iyong sarili from the source of life. Na ibig sabihin, wala tayong iskapo. Kahit sino mang taong gusto magtagumpay, you cannot isolate yourself from the source of life. That means to do so would mean energy imbalance. Kaya nangyayari yan kung bakit mabigat ang ating mundo ngayon sa mga taong walang spiritual na kondisyon. Except sa mga taong hindi sila nawalan ng spiritual na kondisyon. Tayo, mayroon man tayong mga ginagawa. Malakas man ang ating mga spiritual formation ngayon. Kaya, sinasabi ko sa lahat ng mga practitioners, sa mga bagong nakarating sa ating formation, at sa mga nandito na, palakasin ang inyong pending formation. Palakasin ba ang inyong mga depensa? Instead na manghihina kayo sa inyong mga ginagawa nang dahil na-feel ninyo yung mga negative energies na mas marami na, you must reverse that mentality. The setting of your heart and your mind na talaga ngayon ay nag-accelerate ang mga enerhiya. Enerhiya na negative, nag-accelerate. Pag nag-accelerate ang negative na enerhiya at you are not also accelerating, instead,
bumaba ang iyong finding formation sa walang dahilan na hindi ka mabigatan sa iyong buhay. Walang dahilan na hindi ka magka-blockage sa iyong buhay. Kaya ibig sabihin, pag nag-accelerate ngayon ang negatibo na enerhiya dahil sa mga napakaraming mga negative illusions na ginagawa ng mga tao, ginagawa ng mga kaisipan ng bawat nilalang, that's actually the system right now of the opposite formation, art of destruction. So instead na ibaba mo yung finding formation, yung depensa, huwag mong ibaba ang iyong depensa. Kaya you must have that kind of vigor of spirit that will start of the setting of your heart. Kaya pag iumpisahan ninyo yung setting ng inyong mga puso, yung mga negative emotion, yung mga negative illusion, mental dimension of the soul, na huwag na itong spiritual. Naghihirap ang mundo ngayon, naghihirap ang mga tao, walang mga pangbili ng mga pagkain, walang pangbili ng mga luxurious things, kasi lahat ng mga program sa sarili ay yung mga material na nagbibigay dangal, nagbibigay ng magandang kinabukasan. This is actually the setting of the mind. Nagbibigay ng mga karangalan. Kaya nakapokus ang puso't isipan ng mga tao sa mga makamundong mga bagay. Nakalimutan na ang mga pag-spiritual na mga pangangailangan ng kaluluwa. Sa kailangan ang focus ngayon, the setting of your heart and your mind sa napakahalagang mga bagay na talagang kailanganin ng iyong kaluluwa upang ikaw ay talagang magtagumpay labat sa lahat ng mga kahirapan. Labat sa lahat ng mga kahirapan. So, anong dahilan sa mga kahirapan? So, we cannot enumerate all those reasons. Napakaraming dahilan sa mga kahirapan ng tao. Ngunit gagawin natin itong isa at makita natin ang lahat ng mga rason. Because there's no need to enumerate all the reasons why life is so difficult to deal. Nang dahil hindi tayo marunong tumanggap sa biyaya ng Diyos sa langit. Ina-isolate natin. Lumayo tayo sa source ng buhay. Yan ang dahilan. Pag malayo kayo ang isang tao sa source ng Supreme Absolute, so sino mang taong may kakayahang talunin ang kanyang mga pagsubok sa buhay, na nalayo man siya sa kanyang source of power. Kaya hindi tayo maaring lumayo sa ating source of power, yung pinagmulan ng kapangyarihan. Kaya kailangan natin yung espiritu ng dugukan. Gisingin ang espiritu ng dugukan sa inyong spiritual na kamalayan sa pamagitan ng pag-accomplish ng iyong mga spiritual responsibilities. Kaya enumerated natin yan, 7 steps of inner discovery or spiritual growth, and then light service activity during Sunday, and then sa lahat ng mga nagawa ng mga mission, nag-healing divine mission sila, gumagawa sila ng spiritual counseling and the teaching of the art of life. Yun ay ang mga spiritual responsibilities. Ang pagkatututo ng isang tao sa kanyang spiritual responsibilities ay magbigay kaginhawaan sa kanyang kaluluwa. Pag may kaginhawaan ang kaluluwa, hindi lang naginhawa ang isang kaluluwa ng dahil mayroon silang mga kayamanan. In fact, napakaraming mga tao naging puno na ng maraming mga material na kayamanan. At din nag-umpisa rin ang mga mas marami pang mga kabigatan ng kanilang buhay. Nagkasakit na walang lunas. Nagkagulo ang buhay. Kaya naging bad luck ang kanilang buhay. Nang sa lubhang napakaraming mga kayamanan na naging sanhi sa kanilang mga dimalas ng buhay. Kaya ano ang ibig sabihin ng
kayamanan ng isang tao na makamit, na siya ay may kaginhawaan sa kanyang puso't isipan, maging may kaginhawaan ang iyang kaluluwa. So, ang ibig sabihin yan, hindi ka malayo sa iyong source of power. Hindi ka malayo sa pinagmulan ng iyong kapangyarihan. Na ibig sabihin, hindi ka malayo sa pinagmulan ng iyong buhay. So, do not isolate yourself from the source of power. It means, do not isolate yourself. Malayo ka sa liwanag ng Supreme Master of Wisdom. Supreme Super Light Angels, ang kanyang mga anghel ngayon ay iyong matutunghayan when you practice angels contact and connection. Araw-araw ka man nagdasal, araw-araw ka man nakipag-usap ng Diyos. Ngunit hindi mo narinig ang sabi ng Diyos. Kaya ang sinasabi ng Diyos, anak, maging may karunungan ka, my son, be wise. At yan ay inang aralin na kailangan ng bawat isa upang magtagumpay na maintindihan ang tunay na kahulugan ng buhay. Bakit ka hindi mapalagay sa iyong sarili? Napakaraming dahilan. Maging may mga negative psychic attacks na gumugulo sa iyong kaisipan. Hindi lang sa iyong kaisipan, gumugulo sa iyong kalubluban. Ang hindi lang sa kalubluban, gumugulo sa enerhiya ng iyong physical na katawan. Nagbibigay karamdaman, nagbibigay cancer, nagbibigay ng kahit anong mga sakit sa katawan. So, hindi ka mapalagay. Or, mayroon kang divine calling na kailangan mong marinig upang iyong ma-accomplish. Hindi ka mapalagay kay yung divine calling na kailangan mong tanggapin, na yan ay magbigay ng tagumpay sa iyong buhay, at mahal na mahal ka ng Diyos sa langit, kaya pinatawag ka niyong guardian angel at saka spiritual master upang ikaw ay magtagumpay. Hindi sila gusto na ikaw ay mahuli sa panahon. Kaya sa panahon na iyong sagutin ang tawag ng iyong spiritual, mag-umpisa rin ang tunay na divine healing na mangyayari sa kabuuan ng iyong sarili. Hindi lang physical na katawan. Lalo na ngayon na may instruction ngayon ng Supreme Master na maghanda sa malaking magaganap sa hinaharap. So ano ang malaking magaganap sa hinaharap? May kaugnayan yan sa ating panahon na darating. Yung pangdaigdigang kondisyon ng buhay sa planeta at sa bawat isang mga tao. Sa kapayapaan ng mundo o kaguluhan man ng mundo. Gutom, gubat, sakit, kamatayan. Kaya kailangan din matututo tayo na maghanda. At hindi tayo babalik sa lupa. Pupunta tayo sa langit kasama ang physical na katawan. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa iyong buhay. That was illustrated in the life of Jesus Christ. That was illustrated in the life of Elias. At sa maraming mga buhay na hindi na nabanggit sa kasulatan. Na hindi sila bumalik sa lupa. Kasi yung kanilang kinabukasan ay tunay na tumpak ang kinabukasan. Lahat ng mga tao ay may tunay at tumpak na kinabukasan. Walang taong makaiskapo sa katotohanan ng landas ng makataong mundo. Babalik sa lupa at ang kaluluwa ay magpunta sa inilarawan ng mga paniniwala. Langit, pag mabuti ang isang tao. Limbo or purgatorio, pag hindi mabuti. Ang isang tumpak na daan, na yung tunay na daan na kung saan pumunta ang isang tao, doon aakyat siya sa langit. That was illustrated by the life of Jesus Christ. Lord Jesus Christ ascended into the heavens after He had resurrected from the dead. Yung nabubuhay na siya, nabanhaw, nisaka nga to sa langit, kasama ang physical na katawan. It could be true or not by the narration of the history. At yun ang katotohanan. Ang katotohanan ay always 101 ways.
humihingi man ng ebidensya ang mga tao na hindi. Ngunit sa iyong pag-aaral ng Colegio di Misterio at the Secret Spiritual Science or Secret, ay iyong maintindihan na ang kinabukasan ay tumpak at walang sipyat, walang sablay. Ang taong makamundo, babalik sa lupa. Ang taong maka-espiritual ay umakyat sa langit kasama ang kanyang physical na katawan. May nagsasabing walang pumunta sa langit na nagbalik at nagsasabi kung anong ang kanyang ginagawa sa langit. Yan ay totoong kasabihan. Kaya, ang tao ay marunong tarawang magsalita nang siya ay may maraming mga kasabihan. Ang tanong ay kung totoo ba o hindi. Ang sagot niyan ay 101 ways. 101 ways. Maging totoo o hindi, doesn't really matter at all. Walang problema yan. Alam mo lang yung katotohanan. Ibig sabihin, maski anong mangyayari nitong ating mundo, mawawasak man itong mundo, napakabigat man ang mundo ngayon na pasan ng mga tao, ikaw ay hindi mabigatan ng alam mo ang katotohanan. At ano ang katotohanan na yan? Hindi ka malayo, hindi ka mahiwalay sa pinagmulan ng iyong kapangyarihan, the Spirit of the God. Kaya mayroong lesson ibinigay ang Supreme Master para sa sino mang taong magtagumpay at sa mga sino mang taong gustong magtagumpay. Ang mahirap ngayon kung walang magbibigay ng lesson. Wala bang magbibigay ng aralin? Bagaman sa isang templo ng Diyos, ang Diyos ba ang gumawa ng templo para sa kanyang mga tao? Or ang mga tao mismo ang gumawa ng templo para sa Diyos? Para ang Diyos magbigay ng kanyang biyaya at yung buhay na walang hanggan, kaligtasan. Pag ang Diyos ang gumawa ng templo para sa kanyang mga tao, ginawa na yan ng Diyos. That's why mayroon kang physical na katawan. At ang equilibrium niyan, ikaw na rin ang gumawa ng templo para sa Diyos, para ang Diyos ay tumira diyan kasama mo at makipag-usap sa iyo at kakain sa iyo kasama sa iyo sa pagkain. Kaya ikaw ay magtagumpay, makaakyat sa buhay na walang hanggan. Ngunit pag hindi natin alam ang formula na yan, paano tayo magtagumpay na wala tayong alam? Hindi natin natuntunan itong sinasabi ng Diyos. Maging tapat at matuwid at maging malinis ang puso, isipan. Tapat sa Kanya, malinis at matuwid. At kung sa anong paraan ito ay ating maintindihan, buksan mo na ang espiritual na kamalayan para hindi tayo punong-puno ng mga salita at walang gawa. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng katapatan? Katapatan mo sa Diyos. Magagawa ba yan pag walang gawa? Walang aksyon? Kaya, tumawag ang Diyos sa iyo. Oh, Mr. Star or Miss Moon, punta ka doon kasi nandiyon ang Supreme Master. And then, sabi ng iyong kaluluwa, nandyan sa iyong emotion dimension, nandoon pala ang Diyos. Supreme Master sa langit. Tinawag tayo ngayon, magpunta doon sa bundok. Ngunit hindi tayo nagkapunta. Sabihan ko lang yung Supreme Master na, Master, nandito ako ngayon, nanggamot ako ngayon, hindi ako makapunta sa bundok. Kaya hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng katapatan natin sa Diyos. Mag-uutos ba ang Diyos sa tao pag hindi kailangan? Okay. Kailangan yan ng isang tao nang ang tao ay mahal ng Diyos. Ngunit pag hindi matututo ang isang tao, yan ay patuloy siyang malayo sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Kaya maraming sablay ang buhay. Hindi madaling magtagumpay ang sino mang taong malayo sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Nang sabi ng Diyos, punta ka doon sa bundok, kay doon maghihintay sa iyo ang Diyos. Ngunit sinabi mo, nandito man ako ngayon, nagawa ako ng templo para sa Diyos.
ginawa mo ang bagay na hindi iniutos ng Diyos. Ang iniutos ng Diyos ay yung mga bagay na hindi mo nagawa. Kasi yun ang mga bagay na hindi iniutos ng Diyos ay ang iyong ginawa. Kaya nga sa aralin pa para sa lahat ng mga practitioners na kasulatan, naniniwala. Sa aralin pa na ibinigay sa mga anak ni Aaron na kumuha sila ng sinidlan ng insenso at pinatungan nila ng kamangyan at gumawa sila ng handog sa harapan ng Diyos ng ibang apoy na hindi na iniutos sa kanila. At may lumabas na apoy sa harapan ng Diyos at sinupok sila at namatay sila sa harapan ng Diyos. Namatay sila sa harapan ng Diyos sa paggawa nila ng handog ng apoy na hindi hiniutos ng Diyos sa kanila. Ay ibang apoy ang kanilang inihandog. Kaya lumabas ang apoy sa harapan ng Diyos at sinupok sila at namatay sila sa harapan ng Diyos. Sa anong dahilan? Ginagawa ang mga bagay na hindi ipinagawa ng Diyos. Ganun din ang mga sitwasyon ba, ang prinsipyo ng tao. Bakit naghihirap ang mga tao? May mga bagay na gustong ipagawa ang Diyos, ngunit hindi gawin ng tao ng ibang mga bagay ang gustong ginawa at ang ginagawa ng mga tao. Kaya sa panahon na marinig na ninyo ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa inyo na gagawin ang mga bagay na yan, at yung mga bagay na yan ay karapat-dapat. Gagawin natin upang hindi tayo kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng matuwid, matapat at matuwid at malinis na puso. At kalugod-lugod yan sa Panginoon. Kung bakit naging kalugod-lugod, mayroon tayong complete surrender to the Supreme Absolute. Ng mga bagay ng Kanyang gustong ipagawa sa atin ay ating ginawa. Pag gusto ng Diyos na art of life, hindi art of destruction. Ang ibig sabihin ng art of destruction, naniniwala tayo na ito ay wasto. Naniniwala ba ang mga anak ni Aaron na nagawa sila ng handog na ibang apoy na hindi iniutos ng Diyos na diyan man napasok sa kanilang puso't isipan na magandang gawin? Iniisip nila yon, talagang iniisip nila yon na ito ay talagang gagawin natin, kaya ito ay ihahandog natin sa Diyos. Ngunit ibang paraan ang kanilang ginawa. Hindi yung sinasabi ng Diyos, kaya lumabas ang apoy sa harapan ng Diyos at sinupok sila. Yan din ang ibig sabihin na sinasabi ni Moises ni Aaron na ang Diyos, ang sinalita ng Diyos na sa harapan ng buong bayan siya ay i-glorify. Na ibig sabihin, for the glory of the Supreme Absolute. Sa lahat ng mga lumalapit sa Diyos, siya ay babanalin. Siya ay babanalin. Pag hindi tayo marunong magbigay katapatan sa ating spiritual na foundation, hindi yan pagbabanal sa mga bagay na sa Kanya o sa ating Diyos, sa Supreme Master. Kaya alam ko napakarami sa mga kapatiran natin ng diyan sa kabanalan at mga gawaing pagkabanal na inihandog nila sa Diyos. Kaya sinasabi ng Supreme Master, anak, maging may karunungan. My son, be wise. It is the first mother lesson of all the lessons. We would say, sa hindi mabibilang na mga batas ng Diyos. At sa isang batas lang ng Diyos, kabutihan, hindi natin kung anong klase na kabutihan ng ating ihahandog sa Diyos. Look at the life of the sons of Aaron. Mga anak ni Aaron, si Abihu at si Nadab, na kumuha sila ng sisidlan, linagyan nila ng apoy at pinatungan nila ng kamangyan at inihandog nila ngadto sa Panginoon. At ibang apoy ang kanilang inihandog. Hindi nalulugod ang Diyos sa kanilang hinahandog. Ng ibang gawain yan na hindi yan itinturo ng Diyos. Kaya maging masunurin sa mga kautusan at batas ng Diyos. Kung paano tayo maging masunurin at maging tapat sa kautusan ng Diyos. Kailangan yan ng malalim
malalim na kaunawaan pang espiritual. So, ano ang mas malalim na kaunawaan pang espiritual? Kaya buksan ang iyong espiritual na kamalayan. Huwag kakain sa punong bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Ang kainin mong bungang punong kahoy ay yung bungang punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang ibig sabihin, art of life. That is the perfect illustration of the lesson given now by the Supreme Master. Art of life, angels, contacts, and connection. Yan ay ang bunga ng buhay. Kaya nagbibigay rin ng buhay ng sino mang taong kumakain o tumanggap niyan. Ngunit pag iyong kakainin ay yung punong bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama, that is the 100 ways. Na ibig sabihin, ay yan ay tama kasi tama yan. Naniniwala talaga ako galing sa aking puso na yan ay tama. Kaya lagyan nito natin ng apoy at ihandog natin ito sa Diyos. Ang Diyos ay malugod sa ating gagawin. Ngunit hindi yan kalugod-lugod ng Diyos, kaya yan ay hindi niyan tinuturo. Hindi niya yan itinuturo. Na yan ang yan ng bagay na kanyang kailangan. Kaya kung ang ibig sabihin ng katapatan, kabutihan, at malinis na puso, ano ang batayan? Ang batayan ay ang batas. At kung paano natin maintindihan ang batas ng Diyos, maging mabuti kang tao, masama ba yan maghandog tayo ng Diyos? Masama ba yan nga maghandog ang isang tao sa Diyos ng mga bagay na iyang kanyang inisip na yan ay ikabubuti at ang Diyos ay maging maligaya sa kanyang gagawin? Hindi yan masama. Ngunit kasuklam-suklam lang. Nang hindi yan iniutos ng Diyos. So ano ang lesson yan? Ang lesson yan ay kailangan natin maintindihan. Kung paano natin maintindihan, buksan mo na ang spiritual na kamalayan. Saan ba galing itong spiritual na kamalayan? This one thing which you should understand. Saan ba galing itong spiritual na kamalayan? Mabuksan ba ng isang tao ang kanyang spiritual na kamalayan pag magbasa siya lang ng aklat? Pag makinig lang siya ng mga aralin? Ang sagot niyan ay hindi. Nang dahil ay may paraan. Kaya ibinigay ng Diyos ang paraan kung paano maghandog sa Kanya upang hindi maging kasuklam-suklam. Kaya mayroon tayong maraming kayamanan. Napakaraming kayamanan at ihihandog sa Diyos. Ngunit hindi sa paraang tama na Kanyang itinuturo sa atin. Saan ba galing ating mga kayamanan na ihandog natin sa Kanya? Hindi ba yan kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos? Kaya, siniglan ng, kumuha ng suban at siniglan ng ibang mga bagay na hindi angkop sa mga iniutos ng Diyos. Sa may mga bagay na hindi angkop sa kautusan at sa mga batas ng Diyos. Lalo nang itong panahon ngayon, ang panahon ngayon ay kailangan nagisingin ang spiritual na kamalayan. Na ibig sabihin ng spiritual na kamalayan, ang iyong advanced connection with the advanced spiritual world. Napakaraming connection ang lahat ng mga tao. Ngayon kayo, nakakonek kayo ngayon sa kalikasan. Ating hangin na hininga, sunlight, water that we drink, vitamins, nutrients, minerals, yan ay mga connection natin sa ilang kalikasan. At sa mga energies ngayon sa ating surroundings, we are now here doing this light service. Ang energy ngayon ay entangled ang energy ngayon. Ibig sabihin entangled, nagmix ang lahat ng mga enerhiya ngayon. Mas malakas na enerhiya nang ito ay formation ng Supreme Master sa langit. Kaya, napakalakas na positive na enerhiya. And then, mag-connect din ang mga negatibong enerhiya. Ngunit matatalo ang mga negatibong enerhiya ng ngayon ay napakalakas na enerhiya. Ocean of energy na galing sa Supreme Master, Supreme Absolute. Kaya itong enerhiya, parang tubig itong enerhiya.
Tubig ng dagat na napakalawak, napakalaki, at hindi mauubos. Kaya huwag kayong matatakot ng mga suckers of energy. Para mabusog yung mga suckers of energy, hala, ipasak yung mga energy ninyo para mabawas-bawasan ang inyong mga enerhiya at hindi sila magugutom. That is sharing your energy, sharing your light with all those who need light. Huwag lang kayong lalayo sa pinagmulan ng inyong mga kapangyarihan. Huwag kayong lalayo sa pinagmulan ng inyong mga kapangyarihan. Ang ibig sabihin ng my son, be wise, anak, maging maalamon ka, maging may karunungan ka. The first mother lesson. Para makamit mo ang tunay na kabutihan, katapatan, at malinis na puso't isipan. Yung ang Diyos nagsugo kang Diyoso sa pakipagdigma, pantalunin ang lahat ng mga kalaban, wasakin ang lahat ng mga kalaban. Hindi na iwasang napatay ni Joshua ang mga kalaban. Ngunit, mahal si Joshua ng Diyos siya lang. Kahit marami siyang winasak na mga kalaban. Ang ibig sabihin, sabi ng Diyos, wasakin ang kailangang wasakin. Kaya nga, kung sino ang mga kalaban natin ngayon, hindi kalaban ng mga tao, kalaban ng mga negatibong enerhiya nang dyan nakapasok sa inyong kalubluban. Emotion dimension of the soul, the mental dimension of the soul, then the physical dimension of the soul. Those are the vulnerable dimensions of their soul. Mga mahihinabang na dimension sa inyong kaluluwa na nadaling mapasukan ng mga kalaban. Wawasakin ang lahat ng mga nakatirang mga tao dyan sa loob ng emotion dimension of the soul ng mga negatibo. Mga kalaban sila in the forms of the negative illusions, negative emotion, negative thought, at sa physical na katawan, yung mga cancer cells, yung mga sakit-sakit ba sa katawan. So yun ay mga kalaban. Wawasakin sila yung lahat ng mga kalaban niyan para maging kalugod-lugod na mga gawain sa mga mata ng Diyos. Kaya tinanong ko nung una pa sa mga practitioners ng dugukan, anong gawa na yung maihahandog sa Diyos sa langit? Nang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono at lumingon siya sa kanyang ulo at tumingin sa iyo at maging tumawa sa iyong ginawa. Maging mag-smile ba sa iyong ginawa. So yan ay gawa na mayroong kabutihan. Tunay na kabutihan, may katapatan at kalinisan ng puso't isipan. Bisaya, timosig ti unay nga gugma. Kaya ang Diyos ay siya na yung may-ari sa lahat. Hindi lang kayamanang material ang kanyang ginawa. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay para sa kanyang mga mahal sa buhay. At sino mang mga mahal sa buhay ng Diyos? Tayong lahat ng mga nabubuhay dito sa planeta, sa mga kabituunan, o sa lahat ng mga mundo. All the visions of life. So, huwag nating kalimutan. Huwag kayong lalayo. Sa pinagmulan ng inyong lakas at kapangyarihan, sa pinagmulan ng inyong buhay, na siyang dahilan na ikaw ay magtagumpay at nabubuhay ngayon dito sa physical na mundo at sa lahat pa ng mga mundo kung saan ka man makarating. Kaya maging magtagumpay ka. Huwag lalayo sa source ng iyong pinagmulan. Pagbalaan siya kinabuhi o siya kinaiyahan. Bim!